Doc Nan, Holistic Medicine, Health Coach Doctor. Pang-apat sa pagkain na dapat nating iwasan kung gusto natin maging maayos at malusog ang ating kalusugan. Ito pong pang-apat na pagkain na ipapaiwasan ko sa inyo. Sobrang maraming tatas ang kilay. Sobrang maraming kung ano-ano interpretasyon dito. Pero wala po tayong magagawa eh. Ito po yung totoo at dapat. So, bago po magtaasan yung kilay nyo, ang hinihingi ko po ulit, yung bukas na isipan at yung tayo maging coachable or tumatanggap tayo ng paliwanag, no? Sa pinakamaikling explanation, yun na po yung ating ibibigay, no? Pero, ano nga ba itong pang-apat sa pinagbabawal o sabihin na natin dapat iwasan kung gusto nating maging maayos ang ating pangangatawan? Okay? Walang iba po kundi ang baboy. Lagot. Tayo, bakit baboy? Diba, ang sarap-sarap ng baboy. Honestly, ang pinakahuli ko pong naiwasan sa baboy ay chicharong baboy. It takes me a long period of time bago ko po naiwasan totally yung baboy. Pero nung naiwasan ko po, ang sarap po ng pakiramdam. Pero ba't ganun? Ang dami-dami ngang nagtuturo na doktor niyan eh. Low carbs. Pakinggan po natin, dyan lang kayo. Ang katotohanan po dyan, na base na po mismo sa science, no? Ang baboy po kasi, malaki po yung contribution sa toxicity sa ating blood, no? Yung mga parasites po na mga hindi na mamatay sa luto, no? Yung mga toxic materials na nagpapadumi sa dugo natin, no? Ang laki po ng contribution ng baboy. Totoo naman po, lahat ng pagkain merong toxicity, especially mga nilutong pagkain. Pero sa katotohanan po, grabe pong dumi ng baboy sa katawan natin. Okay, protein, malaking naibibigay sa ating benefits niyan, tapos masarap pa. Pero mas malalim po nating maintindihan na ang laki po talaga ng pagpapadumi nito sa ating dugo. Okay? Ngayon, dapat makontento po tayo sa ganitong explanation. Kasi hahaba po ng hahaba at ang dami pa nagsusupport na doktor dahil nga marami pong nagtuturo ng isama pa ito sa diet, no? Wag na po tayo mag-usap sa religion, no? Malinaw po ito na maruming pagkain po ito na mula pa nung pinakaunang panahon hanggang ngayon, no? Isa po ito sa maruming pagkain. At doon sa mga nagsasabing nalinis na ito, baka mali po kayo ng interpretasyon. Dahil kung titingnan nga po natin sa laboratorio, sa lab test, kung gaano po ito kadumi nung unang panahon hanggang ngayon ay madumi pa rin. Na baka nagkamali po tayo ng interpretasyon, lalong-lalo na yung mga merong sa Bible, no, na ito daw po ay nalinis na. So baka may mali po tayo doon, no? Na ang katotohanan, iwasan po natin ng baboy, hindi po ito about religion. Ito po ay hindi naayon sa katawan natin. Na kung nakakabenepisyo man ito at marami naman na itulong sa inyo, in the long run po, wag na po sana nating ituloy-tuloy pa o bawasan natin, no? So yun po, no, yung baboy at ang ating pang-apat. Sa susunod po na video, yung pang-5. Okay? Hanggang sa susunod, Doc Nan.